Martial Pick, Kabanata 4377. Hindi siya makilala. Kumalat ang isang nakakatakot na aura, na naging sanhi ng pag-evaporate ng malaking bahagi ng fog sa paligid ng Twin Spirit Island sa isang iglap. Sa ilalim ng Great Sun, si Yang Kai ay nakitang humahawak ng sibat sa isang magiting na paraan habang ang kapangyarihan ng kanyang sandata ay samilaw sa mundo. Sina Geng Ching at Joya, na umaatake sa Lady Boss, ay tumingin sa kanya na may nanginginig na mga mata. Divine Manifestations. Sa hardin, tulala si Huayong habang nakatitig sa Great Sun nang hindi makapaniwala. Paano ito posible? Ibinuka ni Shumodan ang kanyang mga labi, na ngayon ay natatakpan ng kanyang mga kamay. Ang Divine Manifestations ay exclusive sa High-Grade Heaven Opening Realm Masters. Hindi pa nila narinig ang isang 6th Grade Heaven Opening Realm Master na maaaring gumamit ng isa. Kung nalaman nila na naiintindihan na ni Yang Kai ang Golden Crow Casting Sun noong siya ay Emperor Realm Cultivator pa, malamang na mahimatay sila sa gulat. Ang nakasisilaw na Great Sun ay nagliwanag sa naguguluhan na ekspresyon ni Yon Fei. Pagkatapos na lumitaw ang Divine Manifestation, ang aura ni Yang Kai ay lumaki sa nakakatakot na taas. Isang nakasisilaw na pulang gintong liwanag ang tumama sa Asher Dragon Spear sa kanyang mga kamay habang ang napakaitim na Golden Crow True Fire ay tila kayang sunugin ang buong mundo. Habang itinutulak ni Yang Kai ang kanyang sibat, ang mundo sa paligid niya ay nanginag. Walang paraan na maiiwasan ni Yon Fei ang pag-ataking ito, kaya sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, umungal siya at baliw na inilagay ang kanyang World Force sa kanyang palakol, na biglang kuminang ng maliwanag habang nakasalubong nito ang ulo ng Asher Dragon Spear. Dahil hindi niya magawang umiwas, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang harapin ang kalaban. Sa pamamagitan lamang nito ay magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Kasunod ng isang malakas na boom, ang mga shockwaves ay sumabog habang ang isang halo ng liwanag ay sumabog palabas. Lumalabo ng husto ang ningning ng palakol. Pagkatapos ng sagupaan, tila nasira ang espiritualidad ng palakol, na nagpakita kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng sibat. Si Asher Dragon Spear ay pumindot pasulong, pinaalis ang palakol habang patuloy itong tumutusok palabas. Si Yang Kai, na may hawak na sibat, ay nagsuot ng mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha habang ang hangarin na pumatay ay lumabas sa kanyang anyo. Sa sandaling ito, isang pulgada mula sa kamatayan, si Yon Fei ay nagmamadaling umatras sa pagtatangkang tumakas, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa susunod na sandali. Iyon ay dahil napagtanto niya na ang espasyo sa paligid niya ay naging sobrang lagkit. Para siyang ginapos ng isang mahiwagang puwersa, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw ayon sa gusto niya. Tama, ang bastos na ito ay master ng Tao of Space. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Yon Fei. Bagamat nagawa niyang makawala mula sa paghihigpit sa Space Principles sa susunod na sandali, nawala ang kanyang tanging pagkakataon na makatakas sa pag-atake. Sa pagmamasid sa mabilis na pagpasok ng sibat sa kanyang dibdib, nag-spray siya ng isang subo ng dugo. Sobrang sakit ng dibdib niya at may itim na apoy na naglalagablab sa kanyang sugat. Pangalawang beses na siyang nasagasaan ng sibat na ito. Ang unang pagkakataon ay naganap isang buwan na ang nakalipas ng ang kanyang dibdib ay tinusok ng sibat ni Yang Kai. Inabot siya ng isang buwan bago siya gumaling sa sugat na iyon. Sa pagkakataong ito, tatlong 6th Grade Mountain Lords ng Profound Yang Mountain ang pumunta dito kasama ang kanilang 12 ng mga subordinate. Noong una, inakala ni Yon Fei na makakapaghiganti siya, ngunit hindi niya inaasahan na masugatan siya sa parehong paraan muli. Ang oras na ito ay mas matindi. Kahit na ang kanyang pinsala ay malubha dati, walang panganib na mawalan siya ng buhay. Gayunpaman, mayroong Golden Crow True Fire na nasusunog sa kanyang sugat ngayon. Binawi ni Yang Kai ang kanyang sibat, na nagdala ng maraming kumukulong dugo. Bago pa man bumagsak ang dugo sa lawa, sumangga na ito dahil sa Golden Crow True Fire. Pagkatapos, itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat sa ulo ni Yon Fei habang determinado siyang wakasan ang kanyang buhay. Huwag kang manggahas na patayin ang second brother. Sa kritikal na sandali, lumapit si Joya kay Yang Kai mula sa likuran. Ang kanyang espada ay naging hindi mabilang na mga alon ng espada. Ang bawat sword wave ay naglalaman ng World Force of a 6th Grade Heaven Opening Realm Master. Kumunat ang noo ni Yang Kai at tumalon palayo. Nang samantalahin ang pagkakataon, inihagis ni Joya ang isang mahabang piraso ng pulang tela at ibinalot ito sa nasugatan na si Yon Fei bago tumakas sa malayo. Kasabay nito, napabulalas siya. Third brother, tumakbo ka. Talagang kinilabutan siya. Ang lalaki, na nanatiling walang malay sa lahat ng oras na ito, ay biglang nagising at pinatay ang siyam sa kanilang mga nasasakupan sa isang iglap.
Hindi lamang niya nasugatan ng husto si Yon Fei-bai, ngunit nagawa rin niyang ipakita ang isang divine manifestation. Hindi maisip ang kapangyarihang taglay niya. Kung siya ay mag-isa, ang tatlong Mountain Lords ay maaaring nagsanib puwersa at haharapin siya. Gayunpaman, nasa tabi niya rin ang galit na sila ni Ruo. Walang paraan na matatalo nilang tatlo ang 2 taong ito. Bukod dito, si Yon Fei-bai ay kritikal na nasugatan, kaya alam ni Joya na ang tanging pagpipilian ay tumakbo. Sa kabilang banda, nakaramdam ng matinding pressure si Geng Qing dahil kailangan niyang labanan ang Lady Boss ng mag-isa. Wala siyang ibang magawa kundi ipagtanggol ang sarili. Nang marinig ang mga salita ni Joya, direkta siyang gumamit ng pagkukunwari upang makalayo bago siya tumakas mula sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang isang walang humpay na Lady Boss ay naging isang sinag ng liwanag at hinabol siya. Noong una, gusto niyang kay nahabulin din sina Yon Fei-bai at Joya, ngunit bigla siyang sumimangot at tumingin sa Lady Boss. Sa susunod na sandali, kumilos siya para harangin siya. Sa kasalukuyan, nakasuot siya ng escarlata na artifact armor. Habang hawak ng magkabilang kamay ang greatsword, mukha siyang magiting. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay ganap na namumula, at siya ay nilamon ng mayamang monster chi. Sa pagharap kay Yang Kai, walang pag-aalinlangan niyang hinampos siya ng kanyang espada. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat upang pigilan ang pag-atake, at kasunod ng malakas na kalabog, pinalipad siya ng ilang libong metro ang layo habang medyo nanginginig ang figurine ng Lady Boss. Pagkaraang patatagin ang kanyang kinatatayuan, muli niya itong sinugod. Ang kanyang espada ay tila naging bagyo at sumabog patungo kay Yang Kai. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Yang Kai sa ganoong kalagayan. Kanina pa niya nararamdaman na may mali sa kanya kaya naman nagpa siyang pigilan ito at magpahinga muna. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na hindi niya ito makilala ngayon. Habang ang kanyang tingin ay bumagsak sa escarlata na artifact armor, hinaplos niya ang kanyang noo. Alam niyang may mali dito dahil tila naglalaman ito ng nakakatakot na monster chi na nakakaapekto sa kanyang isipan. Kung hindi siya makakapag-isip sa oras, ang kanyang isip ay ganap na masisira ng monster chi. Huli na para iligtas siya noon. Hindi ito ang tamang oras para tanungin niya si chef at accountant kung ano ang nangyari, wala rin siya sa mood na habulin si Joya at ang iba pa. Naiwan na walang pagpipilian, maaari na lamang niyang gamitin ang kanyang Asher Dragon Spear at pigilan ang mga pag-atake nito habang sumisigaw. Lady Boss, gising na. Ako ito. Hindi siya pinansin ng Lady Boss habang ang monster chi sa paligid niya ay lumapot. Bawat welga niya ay nagdadala ng napakalaking puwersa at nahihirapan si Yang Kai na harapin siya. Dapat pansinin na si Yang Kai ay may 4,000 metrong haba na half-dragon form, kaya nagtataglay siya ng hindi kapanipaniwalang pisikal na lakas. Mahirap isipin na ang Lady Boss ay maaaring gumamit ng isang napakalaking puwersa sa kabila ng kanyang maselang figure. Gayunpaman, dahil sa paraan ng paggamit niya ng kanyang kapangyarihan, tiyak na nakakapagod ito para sa kanya. Nang lumingon si Joya at ang iba pa at nakitang sumabak sa matinding labanan sina Yang Kai at Lan Yuruo, nakahinga sila ng maluwag sa kabila nang hindi nila alam kung ano ang nangyari. Talagang nag-aalala sila na hahabulin sila ni Yang Kai at Lan Yuruo. Pagkatapos, tumingin si Joya at nakita si Yon Fei-bai na dumura ng isang subo ng dugo. Ang dugong lumalabas sa kanyang bibig ay kumukulo, na parabang naglalaman ito ng nakakapasong init at napabulalas siya. Kumusta ka, second brother? Tinakpan ni Yon Fei-bai ang sugat sa kanyang dibdib gamit ang kanyang kamay habang ang sama ng loob ay sumilay sa kanyang mga mata. Iyon ay ang Golden Crow True Fire. Ang brat na iyon ay nag-condense ng high-grade power. Habang nagsasalita siya, nag-spray siya ng isa pang subo ng kumukulong dugo. Inaliw siya ni Joya sa pagsasabing, "Maghintay ka dyan, second brother. Sigurado ako kapag bumalik tayo sa Profound Yang Mountain, magkakaroon ng paraan si brother para matulungan ka." Tumango si Yon Fei-bai at tumahimik habang itinutulak ang kanyang kapangyarihan upang sugpuin ang Golden Crow True Fire sa kanyang katawan upang pigilan ang paglala ng sugat. Naghiwa-hiwalay na ang mga taong nakapaligid kay chef at accountant sa lawa. Dahil wala na ang tatlong Mountain Lord, tiyak na hindi sila mangangahas na manatili. Dali-dali nilang sinundan si Joya at ang iba papabalik sa Profound Yang Mountain. Hindi hinabol ni chef at accountant ang mga kalaban nila dahil silang dalawa lang. Kung itinulak nila ang kalaban ng masyadong malayo, sa halip ay mahulog sila sa isang mapanganib na sitwasyon. Nang makitang si Yang Kai at ang Lady Boss ay nakakulong sa isang matinding labanan, ang chef ay sabik na sumigaw. Nako, hindi. Ang Lady Boss ay nawala ang kanyang katwiran at nakikipaglaban kay Yang Boy. Ano ang dapat nating gawin? Sumigaw ang accountant.
Huwag mo siyang sasaktan, Yang Kai. Gisingin mo siya agad. Sinusubukan ko. Sagot ni Yang Kai habang umiiwas sa mga pag-atake. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung paano niya mapapanumbalik ang katinoan ng Lady Boss. Kung magtatagal ang bagay na ito, mahuhulog siya sa kritikal na panganib. Ito ay magiging kahila-hilakbot kung siya ay naiwan na may ilang hindi maibabalik na pinsala. Sa loob ng hardin, tahimik na nakatingin sina Huayong at Shu Modan sa salamin ng tubig. Sa pamamagitan ng pagmuni-muni, nakita nila ang dalawang figure na nakikisali sa matinding labanan sa kalangitan. Ang paligid ng lawa ay magulo. Ang hadlang sa paligid ng lawa ay nakatayo ng libu-libong taon, ngunit ngayon ay halos nawasak dahil sa isang labanang ito. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, ngumiti si Huayong at mamulong. Talaga bang labanan ito sa pagitan ng 6th grade Heaven Opening Masters? Mas mukhang isang sagupaan sa pagitan ng mga 7th grade Masters na iyon. Idinagdag ni Shu Modan. Si Lan Yuruo ay tila naapektuhan ng Monster Chi sa Scarlet Armor na iyon at nawalan ng malay. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon na tulungan siya ngayon, asawa. Huli na kung maghihintay ka pa. Matapos itong pag-isipan, tumanggaw si Huayong. Tama ka, asawa ko. Sumama ka sa akin. Malumanay na tumanggaw si Shu Modan at binawi ang salamin, pagkatapos ay sabay silang lumundag sa hangin at lumipad palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, humiwalay ang hamog at ipinakita ang mga figure ng Island Masters ng Twin Spirit Island. Nang makita sila, mukhang mapagbantay si chef at accountant. Nagmamadaling sinabi ni Shu Modan. Huwag kang kabahan. Wala kaming ibig sabihin na masama. Idinagdag ni Huayong. Kami ay naglilinang sa pag-iisa upang maunawaan ang isang secret technique, ngunit hindi sumagi sa aming isipan na ang isang kamangha-manghang labanan ay naganap sa labas ng Twin Spirit Island. Ngayong nasa panganib si Madam Lan, mayroon tayong secret technique na maaaring makatulong sa kanya na magkaroon ng kailanawan. Payagan mo kaming gamitin ito sa kanya. Matapos magpalitan ng tingin, agad na naisip ni chef at accountant ang intensyon ng mag-asawa. Nauna rito, dinala sila ng Lady Boss sa Twin Spirit Island upang maghanap ng kanlungan sa Island Masters at itakwil ang mga mula sa Profound Yang Mountain. Sa kasamaang palad, hindi pumayag si Huayong at ang kanyang asawa na makialam sa bagay na ito, kaya tumanggi silang makipagkita sa kanila. Ang paglilinang sa pag-iisa ay isang dahilan lamang na kanilang naisip. Ngayon na ang mga mula sa Profound Yang Mountain ay napilitang umalis, at si Yang Kai at ang Lady Boss ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang lakas, ang mag-asawang ito ay malamang na nag-aalala na ang mga mula sa First Inn ay magkakaroon ng sama ng loob sa kanila, kaya sila ay nagmadaling lumabas upang mag-alok ng tulong. Sa kabila ng katotohanang naiintindihan ng chef at accountant ang lahat ng ito, hindi nila ito itinuro na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang gisingin ang Lady Boss. Dahil dito, walang pag-aalinlangan na ibinaba ni chef ang kanyang ulo. Kung matutulungan mo ang aking Lady Boss, may utang kaming pabor sa iyo. Idinagdag ng accountant, pakiusap. Tumanggaw si Huayong bilang ganti. Magsisimula na tayo kaagad. Pagkatapos, nakipagpalitan siya ng tingin sa kanyang asa. Pagkatapos tumanggo, nagpalabas siya ng ploto habang naka-cross-legged siya. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay, may lumitaw na sitar sa kanyang mga tuhod. Ang kaaya-ayang musika ng ploto at ng sitar ay tumunog at tumagos sa hangin habang ito ay kumikislap sa lugar na parang isang pares ng hindi nakikitang mga kamay. Ang musika ay tila may nakapapawi na epekto saan man ito magpunta. Martial Pick, Kabanata 4378. Pagbisita sa Profound Yang Mountain. Ang Island Masters ng Twin Spirit Island ay mga eksperto sa Tao of Music. Malambot ang himig na nagmumula sa plauta at kudyapi na nakapagpaginhawa sa isipan at kaluluwa ng mga nakikinig dito. Pareho silang nasa 6th grade Heaven Opening Realm, at ang musikang kanilang tinutugtog ay nakatarget sa Lady Boss, kaya medyo epektibo ito. Habang sila ay nakakulong sa isang matinding labanan, naramdaman niyang kay na ang Lady Boss ay biglang nabawasan ang karahasan, at may isang pakiramdam ng pakikibaka sa likod ng kanyang duguan na mga mata. Ito ay maliwanag na siya ay nagsisimula upang mabawi ang kanyang pakiramdam. Bigla na lang, lumingon siya at tumitig kina Huayong at Shu Modan na may titig na puno ng pagpatay na layunin. Sa susunod na sandali, ang kanyang Monster Chi ay lumundag habang sinusundan niya ang mag-asawa gamit ang kanyang espada sa isang kahanga-hangang paraan. Si Huayong ay natigilan habang si Shu Modan ay namutla. Nasaksihan nila kung gaano kakilakilabot ang Lady Boss, kaya alam nilang hindi sila makakaparehan nito kahit magsanib puwersa sila. Higit pa rito, hindi nararapat para kay Shu Modan na lumaban sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Kaya naman,
Pagkatapos lamang ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, tumakbo si Huayong patungo sa kanyang asawa at ipinulupot ang braso nito sa baywang nito bago bumalik sa Twin Spirit Island. Kasabay nito, sumigaw siya. Ang kanyang isip ay ganap na kinokontrol ng Monster Chi. Hindi namin siya matutulungan. Pagkatapos nilang bumagsak sa harang, gumalaw ang hamog at ikinubli ang pasukan. Nang makita iyon, itinapakan ni chef at accountant ang kanilang mga paa sa lupa sa sobrang galit. Isang walang humpay na lady boss ang ginawang isang sinag ng pulang ilaw ang kanyang espada at tumawid sa fog. Sa isang iglap, isang malaking puwang ang naukit at inihayag ang tanawin sa loob ng Twin Spirit Island. Nang makitang muli siyang aatake, si Yang Kai ay sumugod sa kanya at pinalawak ang kanyang mga braso bago siya kinulong sa kanyang yakap. Si Yang Kai ay napakalakas, at habang niyayakap niya ang lady boss, nagsimulang pumutok ang Escarlata na battle armor sa kanyang katawan. Sa paghihigpit ng kanyang mga kamay, nagpakawala siya ng isang makahayop na dagandong at ibinaon ang kanyang mga ngipin sa kanyang balikat. Nang maramdamang natanggal ang isang piraso ng kanyang laman sa balikat, napaungol si Yang Kai. Habang tinitiis niya ang matinding sakit, sumigaw siya. Lady Boss, patawarin mo. Pagkatapos, iniyuko niya ang kanyang ulo bago ito pilit na binasag sa kanyang noo, na naghatid ng isang mabangis na headbutt. Kasunod ng isang malakas na kalabog, ang Lady Boss ay halos mawalan ng malay. Hong hong hong. Pagkatapos ng 3 pang headbutt, nagsimula na ring makakita si Yang Kai ng mga bituin, ngunit naramdaman niya na medyo kumalma ang babaeng nasa yakap niya. Walang pag-aalinlangan, tinanggal niya ang helmet niya at itinapon iyon. Pagkatapos, idinikit niya ang kanyang noo sa kanyang noo at itinulak ang kanyang Divine Sense, inilipat ang kanyang Soul Warmang Lotus sa kanya. Hindi siya sigurado kung ang Soul Warmang Lotus ay makakatulong sa Lady Boss sa puntong ito. Gayunpaman, dahil hindi man lang niya ito makilala habang binubugbog niya ito, halata na ang kanyang isip ay labis na naapektuhan ng Monster Chi. Ang Soul Warmang Lotus ay nagkaroon ng hindi kapanipaniwalang nakapapawi na epekto, kaya maaaring makatulong ito sa pagpapanumbalik ng kailanawan ng kanyang pag-iisip. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Yang Kai ang Soul Warmang Lotus sa publiko mula nang makuha niya ito. Ang ganitong uri ng Supreme Treasure ay hindi madaling mailantad, kung hindi, ito ay makakaakit ng ilang hindi kinakailangang atensyon. Gayunpaman, dahil nasa panganib ang Lady Boss, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Naramdaman ni Yang Kai na nanginginig ang Lady Boss habang ang Soul Warmang Lotus ay pumasok sa kanyang katawan. Kasunod yun ay parang agos ng tubig ang pamumula ng kanyang mga mata nang muling lumino ang kanyang tingin. Tuwang-tuwa si Yang Kai na malaman na nagsimula ng magkabisa ang Soul Warmang Lotus. Ilang sandali pa, inilibot ng Lady Boss ang kanyang tingin sa paligid habang nakatuon ang kanyang paningin. Para siyang medyo nawala habang nakatitig sa lalaki. Pinakalma siya ni Yang Kai sa pagsasabing, "Magaling ka na ngayon." Pinaikit ng Lady Boss ang kanyang mga mata, ngunit nang mapagtanto niya ang isang bagay, nagsimula siyang magpumiglas. "Bitawan mo ako." Isang hindi siguradong Yang Kai ang nagtanong. "Sigurado ka bang gising ka?" Umirap sa kanya ang babae, saka siya binitawan. Kasunod nito, bahagyang niyugyug niya ang kanyang figure, kung saan ang Escarlata na artifact armor sa kanyang katawan ay naging isang layer ng blood mist at nawala sa manipis na hangin. Nawala rin bigla ang espadang hawak niya sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Lady Boss ay tila nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Ang kanyang aura ay hindi matatag, at ang kanyang buong figure ay pulang-pula habang ang isang metal na tang ay lumabas mula sa kanyang katawan. Tila, ang mga side effects ng pag-activate ng Blood Monster Battle Dress ay medyo matindi. Ang pamumula ng kanyang balat ay dulot ng pagkasunog ng kanyang sariling blood essence. Nagmamadaling lumapit si chef at accountant bago nag-aalalang tumingin sa kanya. "Lady Boss, ayos lang ako." Umiling siya. Nangangamba pa rin, tinitigan siya ng mga ito. Nakita ito ng Lady Boss at humagalpak ng tawa. "Okay lang talaga ako. Kailangan ko lang ng oras para gumaling." Noon lang nakahinga ng maluwag sina chef at accountant. Humiwalay ang hamog sa paligid ng Twin Spirit Island nang muling lumabas si Huayong. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala si Shumodan sa kanyang tabi sa pagkakataong ito. Nanginginig pa rin siya sa gulat. Kanina, hindi niya nagawang sugpuin ng kanyang asawa ang Monster Chi ni Lan Yuro kahit nagsanib puwersa sila. Sa halip na pakalmayan siya, iginuhit lamang nila ang kanyang pagsalakay sa kanila. Naiwan na walang ibang pagpipilian, maaari lamang silang umatras sa Twin Spirit Island. Hindi niya maisip kung ano ang ginawa ng kakaibang binata na ito na nagpapahintulot kay Lan Yuro na bumalik sa kanyang katinoan sa napakaikling panahon. Gayunpaman,
hindi ito ang tamang oras para magtanong tungkol sa isyong ito. Dahil ang kanyang pagpapahayag ng mabuting kalooban ay hindi nagbunga ng anumang resulta kanina, natural na gusto niyang makabawi sa pagkakataong ito. Kaya naman, sa kanyang hitsura, agad niyang sinabi sa kahihiyan. Binabati kita, Madam Lan, para malampasan ang krisis na ito. Ako at ang aking asawa ay tunay na ikinalulungkot na hindi namin kayo natulungan sa anumang paraan dahil kami ay masyadong mahina. Tinapunan siya ng lady boss ng isang walang awa na tingin. Naiinis siya sa katotohanang hindi man lang nag-abala si Huayong na makipagkita sa kanya sa kabila ng katotohanang dinala niya sina chef, accountant, at Yang Kai sa tabi ng Twin Spirit Island. Gayunpaman, kung siya ang nasa kanyang sapatos, maaaring ganoon din ang ginawa niya. Kaya, alam niya na wala itong ginawang mali. Total, hindi naman sila magkaibigan o magkamag-anak sa siya. Karoon lamang sila ng isang talakayan sa kanyang nakaraang pagbisita, kaya naman, maliwanag na hindi siya handang mag-imbita ng gulo sa kanyang sarili. Bagamat gulong-gulo ang isip niya kanina, naalala niya pa rin ang mga nangyayari. Tiyak, alam niya na tinangkani na Huayong at Shumodan na tulungan siya sa kanilang musika. Pagkatapos ng isang tango, mahinang sinabi niya, "Pinasasalamatan ko ang iyong iniisip, Island Master Hua." Tinitigan niyang kay si Huayong at nagtanong. Island Master Hua, ang aking lady boss ay lubhang nangangailangan ng lugar upang makapagpagaling. Maaari mo bang buksan ang iyong mga pinto para sa amin? Sumagot si Huayong. Kung okay sa'yo, maaari kang magpagaling sa aking Twin Spirit Island. Nahaharap sa 6th grade Heaven Opening Realm na binata na nakagamit ng Divine Manifestation, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Si Yon Fei-bai ay malubhang nasugatan ng binatang ito habang sina Geng Ching at Joya ay napilitang umatras. Sa buong Shadowless Cave Heaven, marahil ang Head Mountain Lord lang ng Profoundiang Mountain ang katapat niya. May intensyon na si Huayong na ipahayag ang kanyang mabuting kalooban, kaya natural na hindi niya ito tatanggihan sa puntong ito. Mabuti, tinanggo ni Yang Kai ang kanyang ulo at lumingon para tingnan ang lady boss. Sa maputlang mukha, umubo siya ngunit hindi tinanggihan ang ideya. Kailangan talaga niya ng tahimik na lugar para makabawi. Sa buong Shadowless Cave Heaven, lahat ng iba pang lugar ay hindi ligtas maliban sa headquarters ng tatlong dakilang puwersa. Pagkatapos ng lahat, ayaw niyang maapektuhan ng astral wind habang sinusubukan niyang pagalingin ang sarili. Muling gumalaw ang ulap at nagsiwalat ng isang daanan. Magiliw na pinangunahan ni Huayong ang daan habang si Yang Kai at ang iba ay sumunod sa Lady Boss, na tumuntong sa Twin Spirit Island. Lumapit si Shumodan, na may umbok na tiyan, at binati sila sa eleganteng paraan. Ang mga pinsala ng Lady Boss ay nangangailangan ng agarang paggamot. Kahit na ang Soul Warmang Lotus ay nagpakalma sa kanyang isipan at inalis ang Monster Chi para sa kanya, ang kanyang kondisyon ay lalala kung hindi siya magsisimulang gumaling sa kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, pagkatapos lamang ng pinakamaikling maliit na usapan, agad na nagayos si Huayong ng isang lihim na silid para sa kanyang paggaling sa pag-iisa. Sa labas ng secret room, sinabi ni Yang Kai. Pakiusap, alagaan mong mabuti ang lady boss. Isang natigilan na chef ang nagtanong. Saan ka pupunta? Ngumisi si Yang Kai. Para bumisita sa Profoundiang Mountain. Napabulala si chef. Gusto mong magtungo sa Profoundiang Mountain. Nagulat din si accountant. Sa gilid, hinikayat siya ni Huayong sa pagsasabing. Huwag kang maging mapusok, little brother. Ang Profoundiang Mountain ay ang pinakamakapangyarihang dakilang puwersa sa Shadowless Cave Heaven, at marami silang malalakas na master sa kanilang panig. Kahit na mabigat ka, hindi mo kayang harapin ang napakaraming tao ng mag-isa. Bukod sa katotohanan na sina Geng Ching at Joya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, ang Head Mountain Lord na si Mao Zhe ay isang hakbang lamang mula sa 7th grade. Siya ang pinakamalakas na tao sa Shadowless Cave Heaven. Iniangat ni Yang Kai ang kanyang noo. Siya ang pinakamakapangyarihan dito. Dapat ko siyang makilala, kung gayon. Nag-aalalang sinubukang magbago ng isip ni Chef. Young boy, bakit hindi mo hintayin na gumaling ang lady boss? Hindi ka pwedeng pumunta doon mag-isa. Kung may mangyari sa iyo, paano natin ipapaliwanag ang sarili natin sa kanya? Tinapik ni Yang Kai ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala. Kahit na malakas ang mga tao mula sa Profoundiang Mountain, hindi nila ako maaaring saktan. Babalik ako maya-maya. Natigilan si Huayong sa kay-abangan ng binata. Kahit na ngayon lang nagpakita si Yang Kai ng hindi kapani-pani walang lakas sa labanan, malalim ang ugat ng Profoundiang Mountain sa lugar na ito at hindi madaling labagin. Kung hindi siya naging maingat, mawawalan siya ng buhay doon. Gayunpaman, dahil hindi sila mga kaibigan o kamag-anak,
Itinuring ni Huayong na wala siya sa anumang lugar upang patuloy na pigilan siya. Lumingon sa kanya si Yang Kai. Mayroon ka bang alak, Island Master Hua? Nagulat si Huayong saglit bago mangisda ng lang mula sa kanyang space ring. Ang alak na ito ay inabot ako ng mahigit 300 taon sa paggawa. Sapat ba itong malakas? Tanong ni Yang Kai. Sumagot ang isang mapagmataas na Huayong. Talagang malakas ito. Nakangiti, binuhat ni Yang Kai ang alak sa isang braso at sinabing, maganda iyan. Hanggang sa muli, pagkatapos niyang magsalita, bumaril siya sa langit. Sabi ni Chef, mag-ingat ka. Habang pinagmamasdan siya ni Huayong na umalis, dahan-dahan siyang umiling. Si Little Brother Yang ay medyo masungit. Bomantong hininga siya, saka tumingin kay Chef at accountant. Kung may kailangan kayo, ipaalam niyo lang sa mga subordinate ko, at sila na ang bahala sa inyo. Titigil na kaming mag-asawa sa pang-iistorbo sa iyo. Maraming salamat. Naikuyom siya ni Chef at accountant. Sa himpapawid, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap habang siya ay gumagalaw patungo sa Profound Yang Mountain ng buong bilis, ang Space Principles ay umiikot sa kanya. Upang harapin ang mga mula sa Profound Yang Mountain, ang Lady Boss ay nagbayad ng mabigat na presyo. Kung hindi dahil kay Yang Kai na may soul warming lotus sa kanya, mawawala na sana siya ng isip sa kabaliwan. Tiyak, hindi niya hahayaan ang mga mula sa Profound Yang Mountain na makaalis ng ganoon kadali. Kung hindi lang dahil kailangan ng Lady Boss ng tulong, hinabol pa niya sila imbes na maghintay hanggang ngayon. Sa sinabing ito, hindi pa huli ang lahat para habulin sila. Isa siyang master ng Dao of Space, kaya walang maihahambing sa kanya pagdating sa bilis ng pagtakas o paghabol sa mga kaaway. Higit pa rito, si Yon Fei-bai ay malubhang nasugatan, kaya kahit na sina Geng Ching at Joya ay hindi nasugatan, kung kailangan nilang kalagkarin ng una kasama nila ay mapapabagal sila ng husto. Tiwala si Yang Kai na maarang niya sila bago sila bumalik sa Profound Yang Mountain. Martial Pick, Kabanata 4379. Talagang sumusunod siya sa atin. Tatlong figure ang nakitang mabilis na lumilipad sa himpapawid. Sila ang tatlong Mountain Lord na nagmamadaling bumalik sa Profound Yang Mountain. Inalalayan ni Geng Ching at Joya ang bigat ni Yon Fei-bai sa magkabilang panig habang sila ay gumagalaw sa bilis ng kidlat. Si Yon Fei-bai ay umuubo pa rin ng kumukulo ng dugo paminsan-minsan at mayroon ding itim na apoy na nagninangas sa paligid ng sugat sa kanyang dibdib. Bagamat isa siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kaya lang niyang pigilan ang apoy para pigilan ang paglala ng kanyang sugat. Hindi niya ito nagawang ikalat. Ang Golden Crow True Fire ay isang high-grade fire element power na maaaring sumunog sa lahat ng nilikha. Maliban kung si Yon Fei-bai ay may element power sa parehong grado na maaaring maghigpit sa apoy, hindi niya ito malulutas sa maikling panahon. Sa makatuwid, kinailangan niyang bumalik sa Profound Yang Mountain at humingi ng tulong sa Head Mountain Lord. O, maaari siyang gumugol ng isang masakit na mahabang panahon sa pagpapagaling sa pag-iisa upang malutas ang krisis. Habang siya ay mukhang sobrang battered, ang kanyang mga mata ay puno ng sama ng loob. 2 beses na sugatan ang kanyang dibdib. 1 buwan na ang nakalipas, minamaliit niya ang binata, na matagumpay na naglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, siya ay nasugatan sa isang harapang sagupaan sa kanya. Hindi niya maisip kung paano napupunta ang binata mula sa 5th grade hanggang sa 6th grade sa loob lamang ng 1 buwan. Itinago ba niya ang kanyang paglilinang dati? O talagang nakamit niya ang pag-akyat pagkatapos ng 1 buwan? Pakiramdam niya ay ito ang dati. Ang binata ay dapat magkaroon ng isang paraan upang itago ang kanyang paglilinang, na naging dahilan upang mali ang paghuhusga ni Yon Fei-bai sa kanyang tunay na lakas, na nagresulta sa serye ng mga pag-urong na kanyang dinanas. Si Yon Fei-bai ay lubos na nabalisa, iniisip na kailangan niyang maging mas maingat sa pakikitungo sa kakaibang binata sa hinaharap dahil siya ay medyo tuso. Habang pabago-bago ang kanyang emosyon, naging iritado ang kanyang mga sugat at nag-spray siya ng isang bibig ng kumukulong dugo. Kamusta, second brother? Tanong ni Joya na may pag-aalala. Umiling si Yon Fei-bai. Hindi ako papatayin nito. Napabuntong hininga si Geng Ching. Marami sa mga nangungunang cultivator mula sa Profound Yang Mountain ang nakibahagi sa pagkubkob na ito. Noong una, inakala nila na madali nilang matatalo sila Neuro at ang kanyang maliit na grupo, ngunit hindi lang sila nabugbog, nawalan din sila ng ilang mga subordinate. Sa sinabi nito, ang kanilang pagkubkob sa pagkakataong ito ay hindi lubos na hindi nagbunga. At least, nalaman nila ang tunay na lakas nila Neuro o pati na rin ng misteryosong binata. Bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ang binatang iyon ay nakagamit ng isang divine manifestation, na sadyang hindi maisip.
Naisip nila na kailangan nilang iulat ang pagtuklas na ito sa Head Mountain Lord upang siya ay maging handa. Isa sa mga dahilan kung bakit naging pinakamakapangyarihang dakilang puwersa ang Profound Yang Mountain sa Shadowless Cave Heaven ay dahil sila ang may pinakamataas na bilang ng 6th Grade Heaven Opening Realm Masters. Pangalawa, ang Head Mountain Lord ay talagang makapangyarihan dahil isang hakbang na lang ang layo niya sa 7th Grade Heaven Opening Realm. Kung hindi dahil kakaunti ang mga mapagkukunan sa Shadowless Cave Heaven, nakalusot na siya. Gayunpaman, ngayon, may dumating na isang binata na nagawang gumamit ng Divine Manifestation sa Shadowless Cave Heaven. Siya ay malamang na kasing lakas ng Head Mountain Lord. Nahaharap sa gayong kalaban, kailangan nilang mag-ingat. Habang pinag-iisipan ang mga isyong ito, biglang tumingin si Joya sa likod niya na may pag-aalala. Susundan ba niya tayo? Sumagot si Gengching. Sa tingin ko ay hindi. Dapat ay gumamit sila Neuro ng isang artifact na may mga matinding disbentaha, kaya dapat ay nasa isang kaayla hilakbot na estado siya. Ang lalaking iyon ang haharap sa kanya imbes na sundan tayo. At saka, hindi tayo mahina. Ang dahilan kung bakit sila tumakas ay dahil nasugatan si Yon Fei, kaya kinailangan nilang ibalik siya upang gumaling. Ang kanilang pagiging maingat kina Yang Kai at Lan Yuro ay pumangalawa. Nang matapos siyang magsalita, narinig niyang may sumisigaw mula sa likuran. Yon Fei, saan ka pupunta? Nag-iba ang ekspresyon ni Joya nang lumingon siya, nakita lamang niya ang isang sinag ng liwanag na mabilis na papalapit sa kanila mula sa abot tanaw. Ang sinag ng liwanag ay patuloy na kumikislap, at sa bawat pagkurap, ang distansya sa pagitan nila ay makabuluhang umikli. Hindi nagtagal bago sila naabutan ng sinag ng liwanag, kaya napabulalas siya. Talagang sinusundan niya tayo, sumigaw si Gengching. Masyado nang lumayo ang batang iyon. Ang Profound Yang Mountain ay nasa Shadowless Cave Heaven sa loob ng mahigit 10,000 taon, at walang alinlangan na sila ang pinakamakapangyarihang dakilang puwersa dito. Lahat ng Mountain Lords ay sikat at kakilakilabot. Wala pang pagkakataon na hinabol sila na parang mga asong binugbog. Lumingon siya at nagutos, pigilan niyo siya. Ang 12 ng mga Mid-Grade Heaven Opening Realm Masters, na sumusunod sa 3 Mountain Lords, ay nagpakita ng mapait na ekspresyon nang marinig iyon. Kanina, madaling napatay ni Yang Kai ang siyam sa kanilang mga kasama at nasugatan pa ang 2nd Mountain Lord, kaya paano nila siya sasalungat? Gayunpaman, hindi sila mangangahas na suwayan ang utos ni Gengching, kaya pinilit nilang huminto at gumawa ng porma sayon para hintayin ang pagdating ng kanilang kaaway. Sa kabilang banda, si Gengching at ang iba pa ay patuloy na lumilipad patungo sa Profound Yang Mountain ng buong bilis. Ang figure ni Yang Kai ay patuloy na kumikislap habang pinapanood niya si Gengching at ang iba pa na tumatakas. Tinanggal niya ang takip ng alak, itinaas niya ito sa kanyang bibig at humigop ng isang malaking lagok. Pagkatapos niyang maubos ang alak, itinapon niya ang lang, nabasag ito sa lupa sa ibaba. Habang nakakaramdam ng pagkahilo, itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat habang lumalakas ang kanyang hangarin na pumatay. Dahan-dahan siyang sumulong, umiling siya at sinabing, "Isang beses ko lang ito sasabihin. Mawala kung ayaw mong mamatay. Hindi ko ililibrera ang sino mang maglalakas loob na hamarang sa daraanan ko." Lalong naging mapagmataas si Yang Kai habang lumilipad siya pasulong, ang kanyang aura ay sumabog habang tinatakpan nito ang kalangitan at naging sanhi ng pag-agos ng mga ulap. Ang 12 ng mga Mid-Grade Heaven Opening Realm Masters ay natakot dahil marami sa kanila ang walang malay na umatras ng ilang hakbang. Nang maalala nila ang nakita nilang siyam na kasamahan nilang pinatay, nagsimula silang manginig. Noon lang, sumigaw ang isang payat at matangkad na lalaki. Ano ang dapat katakutin? Siya ay nag-iisa habang tayo ay napakaraming tao sa ating panig. Hanggat tayo ay gumawa ng isang hakbang ng magkasama, wala siyang paraan. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, napabuntong hininga siya nang biglang sumulpat sa kanyang harapan si Yang Kai, na dapat ay kilometro, na halos magkadikit ang kanilang mga mukha. Napabuntong hininga si Yang Kai na puno ng alak sa kanya. Ang tao ay isang 5th Grade Heaven Opening Realm Master, kaya siya ay medyo maliksi. Agad siyang tumalon pabalik sa pagtatangkang palakihin ang agwat sa pagitan nila ni Yang Kai. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng takot nang mapagtanto niya na kahit gaano pa siya gumalaw pabalik, si Yang Kai ay nanatiling nakatayo sa kanyang harapan. Ang tanawin sa paligid niya ay hindi nagbago kahit kaunti, na para bang ang espasyo sa paligid niya ay pinalawak ng walang hanggan. So close yet so far. Kasunod ng matinding pagtaas ng cultivation ni Yang Kai, ang kapangyarihan ng secret techniques na magagamit niya ay bumuti ng proporsyonal. Nagawa na niyang saktan ang 6th grade na si Yon Fei noong nasa 5th grade pa siya.
Dahil isa na siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, walang paraan ang 5th grade Heaven Opening Realm Master na tulad ng lalaking ito ay makakatakas sa kanya. Ang matangkad na lalaki na ito ay tila isang determinadong tao, kaya nang mapagtanto na hindi siya makatakas, umungal siya at pinalakas ang kanyang world force bago nagpadala ng isang divine ability kay Yang Kai. Sabay-sabay ding kumilos ang mga kasama niya sa paligid. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw ng divine abilities ay sumabog habang lumilipad sila sa Yang Kai. Water reflects the moon. Sigaw ni Yang Kai habang tumataas ang full moon sa kanyang likuran. Nagliwanag ang buwan sa kanilang lahat at nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugad. Ang kanilang mga divine abilities ay tila nagyelo habang sila ay sumulong na parang mga kuhol. Ang matangkad na lalaki at ang iba pa ay natakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo, na naging sanhi ng kanilang panginginig tulad ng mga pugo sa taglamig. Bukod pa rito, nagsimulang lumitaw ang mga kalasag na may mga pattern ng dragon sa paligid ni Yang Kai. Ang isang dragon pressure ay maaaring maramdaman na nagmumula sa mga makapal na kalasag na ito, at ang bawat dragon ay may nakadugtong na ulo sa buntot nito. Dragon Shields. Sa pag-activate ng dalawang secret technique na ito, mabilis na itinulak ni Yang Kai ang kanyang sibat. Saan man dumaan ang mga anino ng sibat, tila nagyelo ang oras. Nang bawiin ni Yang Kai ang kanyang sibat, ang matangkad na lalaki at ang iba pa ay hindi natitinag sa kanilang mga kinatatayuan. Hanggang sa sandaling ito na ang kanilang mga divine abilities ay bumagsak sa Dragon Shield sa paligid ni Yang Kai at naging dahilan upang sila ay kumurap. Sa huli, hindi nila siya maaaring saktan kahit kaunti. Kung mas malakas kang sumigaw, mas mabilis kang mamatay. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang sibat sa hangin, pagkatapos ay ang mga taong nakatayo sa kanyang harapan ay sumabog sa ambon ng dugo, na walang iniwan na bakas. Hawak ang sibat gamit ang isang kamay, sinulyapan niya ng malamig na tingin ang mga nakaligtas sa isang kahanga-hangang paraan at nagtanong. Sino pa ang gustong kumilos? Natahimik silang lahat habang nakatitig kay Yang Kai. Malinaw na naririnig ang mga lagok, at ang lahat ng kanilang mga mata ay napuno ng takot. Bagamat dati nang pinatay ni Yang Kai ang siyam sa kanilang mga kasama sa labas lamang ng Twin Spirit Island, nagulat pa rin sila nang makita ang parehong bagay ngayon. Alam nila na maaari nilang pigilan ang binatang ito na lumayo pa kung sila ay magsanib puwersa. Total, isa lang siyang tao kahit gaano pa siya kalakas. Sa kabilang banda, marami silang kakampi na kayang lumaban. Gayunpaman, dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yang Kai, hindi mahirap para sa kanya na patayin ng 10 o 20 sa kanila. Walang handang maging malas. Matapos ang nangyari sa matangkad na lalaki, wala ni isa sa kanila ang nangahas na magsalita. Kung walang kumikilos, aalis na ako. Ngumuso si Yang Kai at umalis. Parang nasusunog ang kanyang dibdib dahil sa alak habang umaalingaw-ngaw ang kanyang hangarin sa pagpatay. Lahat sila ay mukhang kasuklam-suklam sa kanya, at siya ay nagkaroon ng pagnanasa na patayin sila sa pamamagitan ng kanyang sibat. Gayunpaman, dahil ang mga taong ito ay hindi gustong kumilos, si Yang Kai ay walang dahilan para magalit. At saka, hindi sa lugar na ito ang kanyang destinasyon. Ang mga tao ay naghiwalay sa gilid habang si Yang Kai ay ligtas na dumaan sa karamihan. Hanggang sa lumipad na si Yang Kai ay nakahinga sila ng maluwag, na parang nakatakas lang sila sa pintuan ng kamatayan. Ang isa sa kanila ay bumulalas. Mga high grade. Lahat ng powers na ipinakita ng lalaki ay high grade. Wala silang madetect bago kumilos si Yang Kai, ngunit sa sandaling nagawa niya, napagtanto nila na ang Water Reflects the Moon at Dragon Shield secret techniques ni Yang Kai ay nagmula sa high grade powers, para hindi sabihin ang katotohanan na mayroon siyang dati nang ipinakita ang Golden Crow Casting Sun, na isang divine manifestation na exclusive sa high-grade Heaven Opening Realm Masters. Hindi nakakagulat na siya ay napakalakas. Sabi ng isang tao, dahil lahat ng element powers na pinino niya ay high-grade, ipinaliwanag nito kung bakit siya napakagaling. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng isang babae na mukhang naliligaw. Sinabihan sila ni Geng Ching na pigilan si Yang Kai, ngunit maliban sa matangkad na lalaki at sa iba pa mula sa kanyang grupo, ang iba sa kanila ay hindi pa nakakilos. Hindi nila maipaliwanag ang kanilang mga sarili nang bumalik sila, kaya inaasahan na sila ay maparusahan. Gayunpaman, kung hindi na sila bumalik, wala nang iba pang lugar na maaari nilang manirahan sa Shadowless Cave Heaven. Nahaharap sa ganoong problema, hindi sila sigurado kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng maikling talakayan, nagpasya silang bumalik muna sa Profound Yang Mountain at tanggapin ang parusa. Mas mabuti pa rin ito kaysa sa paglibot sa Shadowless Cave Heaven. Sina Geng Ching at Joya, habang inaalalayan ang bigat ni Yon Fei Bai, ay patuloy na lumilingon sa likod. Nang mapagtanto na wala na si Yang Kai, natahimik sila, iniisip na naharang siya.
Sa huli, tila hindi naman talaga inutil ang kanilang mga nasasakupan. Martial Pick, Kabanata 4400. Pagpatay sa 6th Grade Heaven Opening Realm Master. Pagkaraan ng isang araw, nakita nila ang Profoundiang Mountain mula sa malayo. Nakahinga ng maluwag si Joya habang tinatapik ang likod ni Yon Feibay at marahang sinabi. Tumayo ka dyan, second brother. Malapit na tayong umuwi. Tumanggaw si Yon Feibay, ang kanyang mukha ay kasing putla pa rin ng puting kumot. Sinusubukan niyang pigilan ang paglala ng kanyang sugat habang bumabalik sa sekta. Gayunpaman, ang Golden Crow True Fire ay talagang hindi kapani-paniwala. Ang madilim na apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib ay nagparamdam sa kanya ng hindi matiis na sakit. Biglang tumingin si Gengching at nag-aalinlangan. Sino iyon? May isang figurang nakatayo na parang patay na puno sa tuktok ng bundok sa harapan nila habang tahimik siyang nakatingin sa kanila. Nang magtama ang kanilang mga mata, pinulupot ng figure ang kanyang mga labi sa isang mapang uyam ng ngiti at itinutok ang kanyang sibat sa kanila bago sumigaw. Masyado kang mabagal. Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay dito? Nawala ang kulay sa mukha ni Joya. Siya nga, natigilan si Gengching. Bakit siya nandito? Ang lakas ng loob niyan pumunta sa harap natin. Mabilis silang kumilos, at kahit na si Yang Kai ay master ng Dao of Space, hindi siya dapat nauna sa kanila. Bukod dito, inutusan nila ang ilang dosenang mga subordinate na pigilan siya. Nasira ba niya ang depensa ng ilang dosenang tao sa kanyang sarili? Higit pa rito, ang lugar na ito ay napakalapit sa Profoundiang Mountain. Kapag nakipag-away sila dito, ang Head Mountain Lord ay maaaring magbigay ng tulong sa kanila sa loob ng ilang sandali. Nang magsanib puwersa ang apat na Great Mountain Lords, walang sinuman sa Shadowless Cave Heaven ang katapat nila. Sa makatuwid, paano magkakaroon ng lakas ng loob si Yang Kai na harangin sila dito? Habang wala pa ring iniisip si Gengching, nakita niya si Yang Kai na papalapit sa kanila gamit ang kanyang sibat habang ang huli ay sumisigaw. Yon Feibay, magdudusa ka ng kamatayan. Hindi nila mailarawan kung gaano kahanga-hanga ang pag-atake, dahil hindi nito pinansin ang mga hadlang ng kalawakan at tila winasak ang mundo sa paligid nito. Bagamat ito ay isang pag-atake na nakatutok kay Yon Feibay, naramdaman ni na Joya at Gengching na parang na-target din sila. Napatulala ang tatlong Mountain Lords. Agad na hinawakan ni Joya ang kanyang espada habang ginagamit ni Gengching ang kanyang pinakamakapangyarihang divine abilities. Hindi pinansin ang sarili niyang pinsala, umungal si Yon Feibay at nagpatawag ng scroll, kung saan nagsimulang gumalaw ang mga karakter at naging mga sinag ng sword chi bago sila bumaril. Hong hong hong. Narinig ang mga pagsabog habang napuno ng halos liwanag ang kalangitan. Napatras ang tatlong Mountain Lord habang nanginginig ang kanilang mga mata. Paano ito posible? Bulalas ni Joya. Bagamat nagsanib puwersa silang tatlo, halos hindi nila napigilan ang welga ng binata. Lahat sila ay nasa 6th Grade Heaven Opening Realm, kaya paano naging posible na ang binatang ito ay mas malakas kaysa sa kanila? Nang biglang nagising ang binata at humagulgol sa labas ng Twin Spirit Island kanina, hindi niya ito direktang hinarap dahil naglunsad lang siya ng long-range attack bago kinaladkad si Yon Feibay palayo, kaya hindi niya nagawang masukat ng maayos ang lakas niya. Hanggang sa nagpalitan sila ng mga galaw ngayon ay napagtanto niya kung gaano nakakatakot si Yang Kai. Ang kanyang world force ay malinaw na mas siksik at mas masigla kaysa sa kanya. Pagkatapos ng pag-atake, hindi tumigil si Yang Kai habang pinakawalan niya ang kanyang Supreme Limitless Spear Art sa sukdulan. Tulad ng isang talon, ang mga anino ng sibat ay umulan at nilamon ang tatlong Mountain Lords, bawat anino ay naglalaman ng nakakatakot na world force sa loob nito. Tiyak, si Yon Feibay at ang iba pa ay hindi maglalakas loob na maging pabaya dahil sila ay lubhang nasa gilid na. Bagaman sinubukan nila ang kanilang makakaya, nahirapan pa rin silang labanan ang pambobomba ng mga pag-atake. Ang bawat hampas ay kasing rahas ng kidlat, at ang mayamang dragon pressure na pumuno sa hangin sa kanilang paligid ay nakakagambala sa kanilang focus. Dati, ang Asher Dragon Spear ay isa lamang matalas na sandata sa mga kamay ni Yang Kai. Gayunpaman, mula nang umakyat siya sa Heaven Opening Realm, nailabas niya ang tunay na kapangyarihan nito. Sa kanyang pambihirang tagumpay, pinagsama ni Yang Kai ang kanyang Small Sealed World sa kanyang miniature universe. Ang kanyang Small Sealed World ay nagkaroon ng isang mayamang pamana sa simula, at pinahusay pa niya ito ng mga labi ng Blood Monster Cave Heaven. Dahil dito, nagawa niyang lubos na mapahusay ang background ng kanyang miniature universe, na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang mga batikang Heaven Opening Realm Masters mula sa simula. Gayunpaman, kung wala ang Asher Dragon Spear, hindi niya maaaring labanan ang tatlong makapangyarihang masters sa kanyang sarili. Kung tutusin,
ang kanilang libu-libong taon na pagtitipon ay hindi lamang palabas. Ang dahilan kung bakit nagawa iyon ng Lady Boss ay dahil ginamit niya ang Blood Monster Battle Dress. Sa isang labanan sa pagitan ng Heaven Opening Realm Masters, ang mga pamana ng kanilang miniature universe ang pinakamahalaga. Ang sunod-sunod na pag-atake ay nagpasilaw sa mga kalaban ni Yang Kai. Sina Joya at Geng Ching ay nasa mas mabuting kalagayan dahil medyo hindi pa rin sila nasaktan. Sa kabilang banda, si Yon Fei-bai ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Siya ay sinunog ng Golden Crow True Fire sa simula, na naging sanhi ng kanyang lakas na bumagsak ng malaki, at sa kasalukuyan, kalahati ng mga pag-atake ni Yang Kai ay nakatarget sa kanya. Kung hindi ginawa ni Geng Ching at Joya ang lahat para protektahan siya, napatay na sana siya ni Yang Kai. Sa kabila noon, nasa delikadong sitwasyon pa rin siya. Panay ang pantirya sa kanya ng binata na para bang desidido na siyang wakasan ang kanyang buhay, dahilan para mapaungol siya sa sakit. Matapos ang halos 10 paghinga ng matinding labanan, ang mga bundok sa paligid nila ay ganap na nawasak. Ang hangin ay napuno ng alikabok at mga labi at ang mundo mismo ay tila namutla. Ang pag-aapoy ng True Fire ng itim na Golden Crow sa dulo ng Asher Dragon Spear ay naging dahilan ng pag-iingat ng tatlong Mountain Lords. Pagkatapos ng nangyari kay Yon Fei-bai, si Geng Ching at Joya ay hindi maglalakas loob na makipag-ugnayan sa Golden Crow True Fire, kaya ang kanilang mga galaw ay medyo pinaghigpitin. Parang naging lagkit na rin ang paligid. Ito ay maliwanag na ang binata ay gumamit ng isang space secret technique habang umaatake sa kanila. Sino ang nang-ahas makipaglaban sa labas ng Profoundiang Mountain? Isang mahigpit na boses ang biglang narinig na nagmumula sa Profoundiang Mountain, pagkatapos ay isang napakalaking figure na tila kayang takpan ang buong kalangitan ay bumangon mula sa gitnang tuktok. Sa isang pares ng mabangis na mga mata, tinitigan niya ang mga tao sa labanan. Si Yon Fei-bai, na nahihirapang iwasan ang mga pag-atake ni Yang Kai, ay sumigaw ng malungkot. "Brother, iligtas mo ako." Nanliit ang higanting mga mata, at nang mapagtanto ng tao kung ano ang nangyayari, ang kanyang ekspresyon ay naging galit na galit habang siya ay sumigaw. "Napakabastos, bata." Pagkatapos niyang magsalita, lumiit ang figure bago lumabas ang isang sinag ng liwanag mula sa Profoundiang Mountain. Ito ay maliwanag na ang Head Mountain Lord, Mao Zedong, ay sinusubukang iligtas sila ng mapagtanto kung ano ang nangyayari. Tuwang-tuwa sina Geng Ching at Joya. Hindi napigilan ng tatlo ang mga pag-atake ni Yang Kai, gayunpaman, ang mga bagay ay magiging iba kung si Mao Zedong ay sumali sa kanila. Total batid naman nila kung gaano kalakas ang brother nila. Gamit ang sibat sa kanyang kamay, sumulyap si Yang Kai sa direksyon ng Profoundiang Mountain at bumantong hininga, pagkatapos ay winalis niya ang kanyang sandata sa hangin upang pilitin na pabulaykan si Geng Ching at ang iba pa. Kasunod nito, ang kanyang figure ay commandant at siya ay lumitaw sa harap mismo ni Yon Fei-bai, na dumudura pa rin ng dugo. Isang naguguluhan na Yon Fei-bai ay agad na sinubukang umatras. Malamig na tinitigan siya ni Yang Kai at tahimik na gumamit ng so close yet so far. Sa sandaling iyon, ang espasyo sa kanilang paligid ay lumawak ng walang hanggan. Maging ang oras ay tila huminto sa pag-agos ng magulo ang pag-iisip ng mga tao. Si Yon Fei-bai ay natakot nang malaman na hindi niya nagawang palawakin ang agwat kay Yang Kai kahit gaano pa siya kahirap. Nakatingin lang siya habang si Yang Kai ay lumapit sa kanya gamit ang kanyang sibat. Sa pagharap sa sibat na ito, naramdaman niya ang aura ng kamatayan na bumalot sa kanya. Siya ay umungal habang ang scroll sa kanyang pagkakahawak ay kumikinang ng maliwanag at ang lahat ng sword chi na maaaring ilabas nito ay sama-samang namuo at sumasalubong sa Asher Dragon Spear. Dahil tinutulungan ni Geng Ching at Joya ang kanilang second brother mula sa gilid, naapektuhan din sila ng kaguluhan ng near-distant horizon at time principles. Bagamat nalampasan nila ito pagkaraan ng ilang sandali, ang nakita nila ay ang buhay at kamatayan na pag-aaway ni Yang Kai at Yon Fei-bai. "Bata, ang lakas ng loob mo." Ang Head Mountain Lord ay narinig na umuungal mula sa malo. Isang walang kibo na Yang Kai ang nagbuhos ng higit na lakas sa kanyang Asher Dragon Spear at isang nakakabinging Dragon Roar ang umalangaw sa kalangitan, na naging sanhi ng pagkabasag ng condensed sword chi. Kasunod ng isang whoosh, umalangaw ang tunog ng tinutusok na laman. Sina Geng Ching at Joya ay nagugat sa mga spot habang nakatingin sila sa harap. Ang Head Mountain Lord na si Mao Zedong ay lumapag sa harap nila na may galit na ekspresyon. 3,000 metro lang sa harap nila, si Yang Kai ay may hawak na sibat gamit ang isang kamay habang nanatili siya sa isang agresibong posture. Sa kanyang harapan, pinalaki ni Yon Fei-bai ang kanyang mga mata sa galit habang siya ay nanlamig sa kinatatayuan. Hindi siya makagalaw dahil ang sibat ay tumusok sa kanyang noo at nakalabas sa likod ng kanyang ulo.
Ang matatag na depensa ng 6th grade Heaven Opening Realm Master ay naging kasing manipis ng papel ng harapin ang Asher Dragon Spear. Ang true fire ng itim na Golden Crow ay nagniningas pa rin sa dulo ng sibat at parang 1,000,000 ahas, na lumawak mula sa noo ni Yon Fei-bai hanggang sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Tila tumigil ang pag-agos ng oras sa sandaling iyon. Paikot-ikot ang mga mata ni Yon Fei-bai. Bagamat nasugatan siya, hindi siya agad binawian ng buhay, na nagpakita kung gaano kalakas ang sigla ng isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, patuloy na kumikibot ang kanyang mukha dahil sa sobrang sakit. Sa harap niya, ang mga damit ni Yang Kai ay purong gula-gulanit. May hindi mabilang na mga sugat sa kanyang katawan na nagsasalubong sa isa't isa. Ang bawat sugat ay naiwan na may napakadalisay na sword chi, at ang pinakamalaking sugat ay nagpakita na halos maputol siya sa dalawa sa kanyang dibdib. Kinulayan ng ginto ang kanyang buong figure dahil sa kanyang gininto ang dugo. Ang huling desperadong pag-atake ng 6th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi biro. Kung hindi dahil may matibay na depensa si Yang Kai bilang half-dragon, naputol na sana siya sa hindi mabilang na piraso. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Mao Zedong ang tanawin, pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Junior brother, kung mayroon kang anumang hinihingi, pangalanan mo lang sila. Hindi ka tatanggihan ng monarch na ito hanggat kaya niya itong tuparin." Tinawag niya si Yang Kai na batang lalaki bago siya dumating sa lugar na ito, ngunit nang makitang nasa kanyang mga kamay ang buhay ni Yon Fei-bai, magalang niyang tinawag itong junior brother. Lumingon si Yang Kai at ngumiti sa kanya. "Maaari ba akong humingi ng anumang kahilingan?" Sumagot si Mao Zedong nang walang pag-asa. "Hanggat hindi ito lumalampas sa linya, kahit ano ay katanggap-tanggap. Paano kung gusto kong ipagpalit mo ang buhay niya para sa iyo? Kaya mo ba yon?" Isang bakas ng galit ang bumungad sa mga mata ni Mao Zedong. "Nakakatawa ka, junior brother. Mangyaring pag-isipang mabuti. Ang taong sinusubukan mong patayin ay ang Second Mountain Lord ng Profound Yang Mountain. Kung papatayin mo siya, magiging kalaban ka namin, at hindi ka namin bibitawan. Gayunpaman, kung pakakawalan mo siya, ikaw ang aming pinakapinarangalan na panauhin. Sinusubukan mo bang takutin ako?" Itinaas ni Yang Kai ang kanyang noo. Walang imot na sumagot si Mao Zedong. "Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit ka nagbubuga ng kalokohan? Ang layunin ko lang dito ay pumatay." Biglang umungal si Yang Kai at hinawakan ang kanyang sibat, pinasok ang kanyang world force dito. Nanlaki ang mga mata ni Yon Fei-bai, at bago pa siya makapag-react, sumabog ang kanyang ulo. Ang walang ulo na bangkay ay nanginginig habang ang dugo ay bumulwak sa kanyang leeg bago bumagsak sa lupa. Si Geng Qing at Zhou Ya ay natigilan. Ang kanilang second brother ay pinatay sa harap nila. Bagamat tinulungan sila ni Mao Zedong, sumabog pa rin ang ulo ni Yon Fei-bai at namatay siya sa isang malagim na kamatayan. Libu-libong taon na ang nakalipas mula nang magkakilala sila, at hindi sumagi sa kanilang isipan na maghihiwalay sila ng landas para sa kabutihan sa araw na ito. Sa sandaling iyon, hindi pa rin sila makapaniwala sa nangyari. Ang lugar na ito ay ilang daang kilometro lamang ang layo mula sa Profound Yang Mountain. Halos nasa bahay na sila. Bigla na lang, nagsimula silang maghinala na sinadya ni Yang Kai na harangin sila dito. Kung hindi, maaari siyang pumili ng isa pang mas maginhawang lokasyon. Ang tanging dahilan kung bakit niya ito gagawin ay para akitin ang Head Mountain Lord palabas ng Profound Yang Mountain. Nang lumingon sila, nakita nila si Mao Zedong na may galit na galit. Ang kanyang singkit na mga mata ay kumikinang sa isang mapanganib na kinang habang siya ay malamig na nagutos. "Patayin."